Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang crypto lawyer. Ayan, isa po siyang abogado kung saan ay nakita daw po niya na si Michael Saylor ay bumibili ng Bitcoin. At ayan, bibili daw siya ng Bitcoin maski umabot ang presyo nito sa $100,000. Kasi base po sa pananaw ni Michael Saylor ay aabot po ng $1 million ang magiging presyo ni Bitcoin sa hinaharap. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Pro XRP lawyer and top crypto advocate John Deaton sees Michael Saylor and MicroStrategy buying Bitcoin at $100,000 on grounds the firm believes the coin will touch $1 million valuation. Yan na. Yung sinabi ko kanina, maski umabot daw po sa presyong $100,000 si Bitcoin, ay patuloy pa rin po silang bibili or mag-a-accumulate ng Bitcoin. Ayan, kasi base po sa kanilang paniniwala ay aakyatin daw po ni Bitcoin ang presyong $1 million. Ayan, si Michael Saylor at ang kanyang MicroStrategy firm ay mga Bitcoin maximalist po ang mga ito. Ayan, tuloy-tuloy lamang po sila sa pagbili ng Bitcoin. Deaton's eulogy for MicroStrategy's Bitcoin bet comes despite challenging some of the key positions of Michael Saylor on what assets meet the Howey test. Michael Saylor maintains the position that only Bitcoin meets the condition to satisfy the prongs of the Howey test. In his remarks, Deaton commended the consistency and MicroStrategy's Bitcoin accumulation moves, noting that the firm remains unbothered by what price it buys the coin so long as it keeps increasing its holdings. Kaya yan na nga yung sinabi ni Ginoong John Deaton dito, na wala daw pakialam si Michael Saylor at ang kanyang MicroStrategy firm ayan, sa presyo ni Bitcoin. Basta ang balak lamang nila or yung kanilang pakay ay tuloy-tuloy lamang ang kanilang pagbili kay Bitcoin. Yan yung basta yung pinaka-importante or pinakamahalaga sa kanila ay tumataas or dumarami yung hawak nila na amount ng Bitcoin. Kaya yan po si John E. Deaton. Ayan, ito yung kanyang actual na sinabi dito. Saylor and MicroStrategy will 100 buy your Bitcoin from you, whether at 20k, 30k, 50k. This dude does not worry about what price he buys. He does anyone have any doubt Saylor will buy more Bitcoin at 100k? Say what you want about him. Kaya yan, maski umangat, maski ang presyo daw ni Bitcoin ay nasa $20,000, $13,000, $50,000 at maging umabot pa yan sa $100,000 ay hindi siya magti-take profit kundi puro buy lamang yung kanyang gagawin. Patuloy lamang po siya sa kanyang pag-accumulate. Ganyan po katalaga katindi si Michael Saylor at ang kanyang MicroStrategy firm bilang mga Bitcoin maximalist. And MicroStrategy makes new accusation. The crypto lawyer's eulogy came as a direct response to the announcement made by Saylor that the company has completed another acquisition of 16,130 BTC for approximately $593.3 million at an average price of $36,785 per Bitcoin. Ayan. Bumili na naman sila. Ang tindi talaga. 16,130 na Bitcoin. Nagkakahalaga po yan ng halos kalahating bilyon na po yan. $593.3 million. Yan, higit po pala sa kalahating bilyon. MicroStrategy officially acquired its first Bitcoin as a company in August 2020, and since then, it has not backtracked on its comment. The firm holds Bitcoin based on its belief that the asset is immune to inflation and is a better store of value compared to cash or other assets. Ayan.
Si MicroStrategy ay nag-umpisa daw po ito noong taong 2020. Yan, 2020 buwan ng August. At yan, mula nung sila ay nag-umpisa yan, na mag-acquire or mag-accumulate ng Bitcoin ay ayan, nananatili po yung kanilang commitment na malakas yung kanilang paniniwala na si Bitcoin ay immune po siya sa mga inflation at napakagandang store of value. Yan, kumpara sa mga cash at mga ibang assets. Yan, parang ginto na rin ang Bitcoin. Yan, para sa kanila. Kaya yan, hindi po sila nag-surrender sa kanilang talagang commitment na mag-accumulate ng maraming Bitcoin. Tuloy-tuloy pa rin po ito hanggang sa ngayon. MicroStrategy has purchased Bitcoin almost every quarter with a series of accumulations made this year alone. Based on the latest announcement from Saylor, as of November 29, MicroStrategy now hodl a total of 174,530 BTC, acquired for approximately $5.28 billion at an average price of $30,252 per Bitcoin. Ayan. Parang ito po yung value ngayon ng kanilang Bitcoin na 174,530 BTC. Ayan, nasa 5 billion na po. At parang nabili po nila ito sa average price na 30,252 kada isang Bitcoin. The average price for its entire Bitcoin stock shows the company is in profit, a trend that has trickled down to its stock, which has notably outperformed legacy assets since its Bitcoin strategy. Kaya yan, yung strategy po nila ay simple lamang po, dollar cost average lamang po yung ginagawa nila. At ayun, yung MicroStrategy company ay sa ngayon ay naka-profit na po sila sa kanilang hinuhold na Bitcoin. Bitcoin to $1 million. Michael Saylor has often reiterated that the company has no plans to sell its Bitcoin stock for now. John Deaton holds the opinion that this is possibly because he believes BTC will soar to $1 million in the future. Ayan. Sabi ni Michael Saylor at yung MicroStrategy ay wala daw po silang plano. Yan, ay benta ang kanilang Bitcoin sa ngayon. At yan, dahil dito ay yan, sa sariling opinion ni Ginoong John Deaton ay posibleng dahil ito ay sa naniniwala sila na si Bitcoin ay aakitin daw po ang presyo na 1 million sa hinaharap. Based on this assumption, John Deaton projects that MicroStrategy will still consider 100,000 BTC price as a massive discount, and as such, the company may not pause in accumulation moves in the short term. Kaya yan, maski ayon po kay John Deaton, maski umabot daw po ang market price ni Bitcoin sa presyong 100,000 BTC, ayan, ang isang Bitcoin ay nagkakalaga ng $100,000 ay patuloy pa rin po sila sa pagbili or pag-accumulate ng Bitcoin. At kinukonsider daw po nila ito na isang massive discount pa rin. Ayan, mababang presyo. Kaya tuloy-tuloy lamang daw sila sa kanilang pag-accumulate dito. Kaya ayan, ganyan po katindi ang mga maximalist, si Michael Saylor at ang kanyang kumpanya na MicroStrategy ay ganyan po talaga. Hindi sila nagtitake profit. Tuloy-tuloy lamang po sila sa pagbili. Bili lamang ng bili. At yan po yung ginagawa nila ay dollar cost averaging na rin po yan. And every quarter of the month ay bumibili po sila. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.